sa pagpapatuloy ng kwentong Mga Amazonang Babaylan at ang Mutya ng Agila. Sa bawat pagaspas ng malalapad na pakpak ng higanting maninilang ay naglilikha ito ng malalakas na ihip ng hangin na parang hanging habagat. Paikot-ikot sa himpapawid ang dambuhalang agila habang humuhuni ito ng nakabibinging himig. Sa pagpapalit anyo ng binatang si Makisig bilang isang higanting agila, ay biglang nagsilod sa lupa ang mga mandirigmang Amazona at tila sinasamba ang ibong maninilang. Dahil para sa kanila ang agila ay itinuturing nilang bathala ng kalangitan. Mga kasama, ang bathala ng kalangitan ay lumitaw na sa ating harapan. Manalig tayo sa kanya at magbigay pugay upang iligtas tayo sa kapahamakan at mga halimaw. Malakas na wika ng isang mandirigmang Amazona sa kanyang mga kasama. Halos sambahin ng mga Amazona ang lumilipad na higanting agila habang kumikislap ang makukulay nitong balahibo sa sinag ng araw. Walang tigil sa pagtataas baba ng mga kamay ang mga kababaihang mandirigma habang nakaluhod sila sa lupa upang sambahin ang higanting maninilang. Ngunit wala silang kaalam-alam na ang estrangherong binata ang kanilang sinasamba. Matuling lumilipad ang dambuhalang maninilang sa himpapawid habang nakatuon ang matatalas nitong paningin sa higanting serpiente na may 7 ulo. Akalain mo na dito ko lang pala makikita ang malaalamat na agila. Hindi ko lubos akalain na ikaw pala ang binatang bathalang ibon sa silangang Asya. Mukhang nakatadhana talaga ang ating pagkikita. Marami na akong nakasagupa at napaslang ng mga mutanting hayop sa karagatan man at kapatagan sa bawat sulok ng mundo, at isasama kita sa mga koleksyon na aking pinaslang. Saad ni Kapitan Burgosa habang hinihintay ang nagbabadyang pananalakay ng higanting agila. Hindi naman nagawang makakilos ng mga pirata upang atakihin ang mga mandirigmang Amazona dahil labis silang nasisindak sa dalawang higanting nilalang sa kapatagan at kalangitan. Mga kawal, hindi ito ang tamang panahon para sambahin ninyo ang higanting agila. Tumayo na kayo at puksain ang mga pirata at saka pugkutan sila ng mga ulo. Sigaw na utos ng babaeng general sa kanyang mga kawal. Narinig naman ng mga pirata ang sinabi ni General Malaya, kaya't muli nilang ibinaling ang kanilang mga sarili sa mga sundalong pirata upang patayin ang mga ito. Mabilis namang kumilos ang mga babaeng mandirigma matapos silang utusan ng kanilang magiting na general. Naging mainit muli ang hidwaan sa pagitan ng dalawang panig ng pangkat at muli na namang kumakalansing ang mga matatalas na metal habang nagsasalpukan. Samantala, sa loob naman ng malaking galyon ay may isang matandang hukluban na nakasuot ng itim na mahabang damit na may talukbong sa ulo. Kulubot na ang balat nito at may mahabang kuko at may nakasuot ng gintong singsing sa bawat daliri. Mapupula ang mga mata nito at puno ng asul na tinta ang buong mukha na inukit sa litrang Griego. Nakaupo ito sa isang parisukat na malapad na pulang tela na may nakasulat na malaking tala at mga Latin na salita at may simbolo ng isang ulo ng kambing na may mahabang mga sungay. Mayroon din itong malaking aklat na grimoire o Green Book Witchcraft na may mga talatang dasal na nagsisimbolo ng mahika negra na masasabi na isa itong witch doctor ni Kapitan Burgosa, isang makapangyarihang salamangkera na komandante ng kapitan ng mga pirata. Sinindihan ng matandang hukluban ang malalaking itim na mga kandila bago nagsimula ng kanyang seremonya para sa magaganap na itim na ritual ng mahika negra. Oraciones para vencer de forma aplastante los demonios y destronar el poder de las tinieblas. Concerco et benedico istum, circulum per nomine de Altissime. En hec scripta
od sed mehe et omnibus iscutum et protectio de fortissime. Elohem invectus potestates gerum nomine. Paulit-ulit na pag-usal ng dasal ng matandang hukluban, umas kilala sa tawag na Devilish Conjurer. At habang umuusal ang daligmata ng dasal, ay tila sinasapian ito. Dahil nanginginig ang buo nitong katawan at may mga itim na usok na lumalabas sa kanyang pagkatao. Paulit-ulit itong umuusal ng malademonyong dasal para maisakatuparan ng masidi nitong balak. Matapos ang seremonya, ay kinuha nito ang maliit na gintong kampana na kasing laki ng makupa at nagsimula ng sumayaw habang binibigkas ang salitang nakalimbag sa aklat ng grimoire. At habang iniindak nito ang kanyang katawan, ay kinakalansing naman ito ang maliliit na kampana at nagsisimula na ring dumilim ang kalangitan na sinasabayan ng malalakas na gundong ng kulog at kidlat. Halos nagwawala ang madilim na kalangitan dahil sa mga sangasangang kidlat na nagmumula sa kalangitan at tumatama ito sa ibabang bahagi ng karagatan at kapatagan. Tila may dahilan ang matandang hukluban na gawin ang orasyon at seremonya para tulungan ang kanyang Panginoong Kapitan. Kasunod ng mga kulog at kidlat ay biglang umulan ng sariwang dugo na tila nagbabadya ng malaking unos at dilubyo sa buong isla ng mga Amazona. Samantala, nararamdaman naman ni Emperatrice Amihan ang kakaibang itim na mahika sa malayong bahagi ng kanilang kaharian. Kaya't naisipang lumabas ng reyna sa kanyang pinagtataguan upang alamin ang kaganapan sa labas ng kaharian. Natigil muli ang nagaganap na madugong labanan sa pagitan ng mga mandirigmang Amazona at sa mga dayuhang pirata dahil sa pag-ulan ng sariwang dugo sa kalangitan. Ano bang nangyayari? Bakit umuulan ng dugo? Nararamdaman ko rin ang malakas na kapangyarihan na nagmumula sa loob ng malaking galyon. Sambit ni Makisig sa kanyang sarili habang mabilis siyang lumilipad sa himpapawid at pumapaikot sa higanting serpiente upang linlangin ito bago siya tuluyang sumalakay. Dahil mahihirapan siyang malapitan ng serpiente dulot ng 7 ulo nito. Magaling! Napakahusay mo talagang salamangkera pagdating sa Mahika Negra, mahal kong daligmata. Dahil sa pag-ulan ng dugo na may kasamang itim na salamangka, ay muling mabubuhay ang malalakas kong komandante. At sa muli nilang pagkabuhay, ay hindi nila sila mapipigilan pa. Saad naman ang higanting serpiente. Halos nagimbal ang reynang babaylan nang makalabas siya sa palasyo dahil sa karimari-marim na kaganapan habang bumabaha ng sariwang dugo sa lupa na nanggagaling pa sa kalangitan. Mas naging kahindik-hindik pa ang pangyayari nang gumalaw ang 3 nakahandusay na bangkay ng mga komandante na sina Busy Kapitan, Pirate Hunter at ang arkeolohista. Tumayo ang mga ito kahit na humiwalay na ang kanilang mga ulo. Nagsisimula na ring pumunit at lumaki ang kanilang katawan at tinutubuan sila ng panibagong ulo na kahalintulad sa isang buwaya. Dumating na rin sa punto na tinutubuan sila ng mga makakapal na berdeng kaliskis at pagbukadkad ng mga braso at hita. Umusbong na rin sa kanila ang mga habang buntot hanggang sa maging ganap na sila mga mutanting buwaya, kalahating tao at kalahating hayop. Sa muling pagkabuhay ng 3 komandante ay naging ganap na silang mga halimaw at mas lalo silang naging agresibo dahil mismong kasamahan nilang mga pirata ay sinasalakay na rin nila at ginagawang mga pagkain. Malakas na hiyawan ang pinapakawalan ng mga pirata kapag lumalapat na sa kanilang katawan ang matutulis na ngipin ng mga mutanting buwaya. Habang patuloy na kumakain ng laman ng tao, ang 3 komandanting halimaw ay patuloy naman silang lumalaki. At dahil sa pagiging agresibo nila na pati kasamahan ay inaatake nila, ay walang nagawa ang mga pirata kundi labanan ang kanilang mga komandanting pirata. Nagkalat na rin ang mga putol na bahagi ng katawan ng mga pirata sa lupa, kasama na ang kanilang mga sariwang bituka at mga laman loob.
dahil sa pinupunit ng mga mutanting halimaw ang ilang katawan ng mga kasamahan nilang pirata upang kainin. Mga komandante, magpakabusog kayo hanggat gusto ninyo. Sasakupin natin ang buong mundo at maghahari tayo sa sanlibutan. Sambit ng higanting serpiente habang pinapanood ito kung paano lalamunin ng 3 komandante ang mga kasamahan nilang pirata, habang ang ibang ulo nito ay nakatuon sa higanting agila upang bantayan ang nagbabadyang atake, dahil batid nito na oras na mahagip ng matatalas na kuko ng higanting maninilang ang kanyang ulo ay siguradong titilapon ito sa ere. Sinimulan na ring atakihin ng mga mandirigmang Amazona ang 3 mutanting komandante, habang abala ang mga ito sa kanilang mga kinakain na laman ng tao. Ngunit walang silbi ang kanilang mga espada at sibat, dahil makukunat ang mga balat ng mga taong buhaya, tila nagsisilbing balute sa katawan ng 3 komandanting halimaw ang makakapal nilang kaliskis. Bagamat hindi pa rin pinaghinaan ng loob ang mga babaeng mandirigma, dahil patuloy pa rin nilang sinasalakay ang mga halimaw na walang bahid na takot at handang ibuwis ang sarili nilang mga buhay para protektahan ang kaharian at ang buhay ni Imperatrice Amihan. Samantala, nagkikiskisan at lumalagitnit naman ang mga bagang ni Imperatrice Amihan sa kanyang mga natutunghayan, dahil marami na ang nasawi sa kanyang mga kawal. Nasilayan din ni Imperatrice Amihan ang babaeng general na duguan na ang katawan at tuluyan ang nanghihina, hanggang sa masipat ng kanyang mga mata ang maalamat na espada na nakatusok sa lupa, at doon na rin pumasok sa kanyang isipan ang binatang si Makisig na pumukaw sa natutulog niyang puso. Kaya iginala ng maharlikang babaylan ng kanyang paningin sa kalangitan sa kinaroroonan ng higanting serpiente, at malinaw niyang nasisilayan ng higanting agila na itinuturing nilang bathala ng kalangitan. Hindi agad naramdaman ni Imperatrice Amihan ang presensya ng dambuhalang maninilang, dahil mas nag-uumapaw ang aura ni na Kapitan Burgosa at ang salamangkerang daligmata. Nabuhayan naman ang reynang babaylan matapos niyang makita ang higanting agila, dahil sa ito ang sinasamba nilang bathala ng digmaan. Simula nang umupo sa trono ang ninuno nilang maharlikang babaylan na nagpabagsak sa dinastiya ni Haring Kalim, siglo na ang nakalilipas. Ikinumpas ni Imperatrice Amihan ang kanyang kanang kamay paturo sa direksyon ng maalamat na espada, at may lumalabas na itim na aura sa kanyang mga palad, kasabay ng paglutang ng maalamat na gintong espada sa malayo, at kusa itong lumapit sa reynang babaylan na tila may sariling buhay. Pinata, patawad kung ipagpapatuloy ko ang naudlot na ritual. Kailangan ko itong gawin para tapatan ang mga kalaban. Gagamitin ko ang Mahika Negra upang buhayin ang mga mandirigmang babaylan. Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan ko ang aking kaharian. Wika ng maharlikang babaylan sa kanyang sarili matapos nitong makuha ang malamat na espada. Sa himpapawid naman ay mas lalong tinatalasan ng binata ang kanyang paningin kung paano niya malalapitan ang higanting serpiente. Aminado kasi ang binata na isang pagkakamali lang ay paniguradong mapupuluputan siya ng mahabang liig ni Kapitan Burgosa at kakainin siya ng buhay, dahil di hamak na mas malaki sa kanya ang higanting serpiente. Binata! Natatakot ka bang salakayin ako? Kahit na kasing bilis ng hangin ang iyong paglipad, ay hindi mo pa rin ako malilinlang. Walang silbi ang malalapad mong mga pakpak sa bagsik ng aking kamandag. Isa ka lang maliit na parasitiko sa aking paningin. Sambit na pagmamayabang ng higanting serpiente, at hinahamon nito ang dambuhalang maninilang na lumapit sa kanya. Tama ka, higit na mas makapangyarihan ka sa akin, ngunit mas matalino naman ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, dahil sisiguraduhin kong titilapon ang ulo mo sa unang atake ko. Tura naman ang binatang maninilang habang patuloy itong lumilipad ng matulin sa himpapawid.
Nainis naman ang higanting serpiente sa sinasabi ng higanting agila na tila minamaliit siya nito. Dahilan para atakihin ito ng malayuan ng binatang maninilang gamit ang pagbuga ng makamandag na likido sa kanyang bibig. Mabilis namang naiwasan ng higanting agila ang napakaraming tilamsik ng kamandag ng serpiente. Ngunit hindi niya napansin ang mabilis na pagpilantik ng mahabang buntot ng serpiente, dahilan para matamaan siya nito at mabilis na bumulusok siya sa lupa, malapit sa kinasasadlakan ni General Malaya. Nagulantang naman ang babaeng general sa biglaang pagbagsak ng higanting agila mula sa himpapawid. Hindi naman iniinda ng binata ang matinding sakit at muling tumayo para lumipad sa kalangitan para harapin ang dambuhalang halimaw. Akmang ibubuka na ng higanting agila ang kanyang malalapad na pakpak, ay agad siyang pinigilan ni General Malaya. Makisig, sandali lang. Hindi mo basta-basta matatalo ang higanting halimaw dahil may 7 ulo ito. Madali lang niya mababasa ang bawat kilos mo kahit na kasing bilis ka pa ng hangin. Magtulungan tayong dalawa na labanan siya dahil may naisip na akong paraan. Sambit ng babaeng general matapos nitong pigilan sa paglipad ang higanting agila. Lumapit si General Malaya sa uluhan ng binatang maninilang at ibinulong ang naisip nitong plano. Ngunit mariing tumanggi ang binata sa sinasabi ng babaeng general dahil mapanganib ang gagawin nito na pwede niyang ikamatay. General, masyadong mapanganib ang gagawin mo at hindi ako makapapayag na mapahama ka. Mahina ka pa at marami ng dugo ang nawala sa'yo. Saad naman ni Makisig at taliwas ito sa pinaplano ni General Malaya. Minamaliit mo ba ako? Baka nakakalimutan mo na isa akong general na may dugong maharlikang babaylan. Mabilis lang humilom ang mga sugat ko at kaya ko pang lumaban. Sige na, Makisig. Magtulungan tayo. Oras na para maputol ko ang isang ulo ng higanting serpiente at mababawasan rin ang lakas nito. Pakiusap ng babaeng general sa binatang maninilang. Sigurado ka ba talaga sa binabalak mo? Natatakot kasi ako na may mangyari sa iyong masama. Ikaw ang unang babaeng nakilala ko rito sa isla. At ikaw rin ang kauna-unahang babaeng nagtiwala sa akin na isa akong mabuting tao. Kaya't hindi ako makapapayag na mamatay ka, General Malaya. Turan muli ng binata sa babaeng general na halatang nag-aalala ito. Habang ang higanting serpiente naman ay walang tigil sa kakatawa dahil nagawa nitong atakihin ang higanting agila sa isang pilantik lamang ng kanyang mahabang buntot. Palihim namang sumampa ang babaeng general sa ibabaw ng higanting agila malapit sa leeg at nagtago sa makukulay na balahibo habang hawak-hawak ng kanang kamay niya ang gintong espada at mahigpit namang nakahawak ang kaliwang kamay niya sa isang makapal na balahibo ng maninilang malapit sa uluhan nito upang hindi siya mahulog kapag lumipad na ito. At dahil nananalaytay sa mga ugat ni General Malaya ang dugong maharlikang babaylan, ay mayroon din siyang malawak na kaalaman pagdating sa itim na salamangka o mahika negra. General Malaya, handa ka na ba? Oo, handa na ako. Matapos iyong sabihin ng babaeng general, ay mabilis na lumipad sa himpapawid ang binatang si Makisig. Mahigpit naman ang pagkakakapit ng kaliwang kamay ni General Malaya sa balahibo ng higanting agila upang hindi siya mahulog. Gayunpaman, hindi naman siya pababayaan ng binata na mahulog dahil kontrolado din niya ang kanyang paglipad sa kalangitan. Habang lumilipad sa himpapawid ang higanting agila, ay muli siyang kinausap ni General Malaya. Nabigyan siya ng kaunting oras dahil magsasagawa siya ng taimtim na dasal. Nabigyan siya ng karagdagang kapangyarihan ng mga ninunong disyenteng maharlikang babaylan. Bibigkasin niya ang mga ito habang lumilipad sila sa ere. Nakaagad namang sinangayunan ng binata upang magapin nila ang higanting halimaw kahit nataliwas ito sa kanya. Ilang metro din ang layo ng higanting maninilang sa kinaroroonan ni Kapitan Burgosa. Dahil mapanganib para sa kanila
kung muling bubuga ng makamandag na asido ang higanting serpiente. Kailangan ding hintayin ng binata ang hudyat ng babaeng general bago siya sumalakay sa higanting halimaw. Nagtulungan na rin ang mga mandirigmang Amazona at natitirang buhay na pirata na patayin ang 3 halimaw na komandante kahit na dihado sila sa nagaganap na madugong labanan. Pinaulanan ng bala ng mga pirata ang 3 mutanting buhaya habang ang mga babaeng mandirigma naman ay nag-iisip ng magandang estratehiya kung paano nila magagapi ang mga komandante. Naganap ng mga halimaw na binigyang buhay ng isang makapangyarihang daligmata. Sa kabilang dako naman, sa ilalim ng palasyo, ay narating na ni Imperatrice Amihan ang nasirang himlaya ng mga mandirigmang Amazona at mga maharlikang babaylan sa malawak na pasilyo na nagsisilbing sementeryo. Muling isinagawa ni Imperatrice Amihan ang naudlot niyang seremonya at ritual upang bigyang buhay ang mga namayapang babaylan na nagtataglay ng itim na karunungan. Nilaslas ng maharlikang reyna ang kanyang mga palad at muling pinataka ng sariwang dugo ang mga bangkay at kalansay sa mga ataol na bato. Sinindihan din niya ang mga natumbang kandila at muling gumawa ng pabilog na guhit gamit ang sarili niyang dugo. Umukit si Imperatrice Amihan ng mga litrang Latin bago nagsimulang umusal ng dasal ng Mahika Negra. Isang ipinagbabawal na salamangka dahil kapalit nito ay ang kanyang kaluluwa na masusunog sa dagat-dagatang apoy oras na siya'y pumanaw. Halos magkakahalintulad lang ang pamamaraan na ritual ni na Imperatrice Amihan at ang daligmata ni Kapitan Burgosa. Dahil matapos umusal ang dasal ng reynang babaylan, ay marahan itong tumayo at sumayaw sa kakaibang saliw ng himig gamit ang kalansing ng maalamat na espada habang ipinupukol niya ito sa balutin niyang metal. At habang sumasayaw ng nakakakilabot si Imperatrice Amihan, ay may lumalabas na makakapal na usok sa bawat ataol na bato. Dumating na lang sa punto na isang lagusan ang nabuo at iniluwa roon ang napakaraming masasamang espiritu na nagmula pa sa madilim na mundo ng Karimlan. Pumasok ang mga masasamang espiritu sa bawat himlaya ng mga mandirigmang Amazona at mga maharlikang babaylan. Nakaririnding mga tinig ang lumalabas sa bawat batong ataol na tila nanggagaling ang kanilang mga boses sa malalim na hukay. Labis namang nangihina ang reynang babaylan, buhat nang tawagin ito ang mga masasamang espiritu sa kabilang dimensyon. Dahil hindi naging madali ang paggawa niya ng lagusan, makalabas lang ang mga itim na espiritu sa madilim na mundong kinabibilangan nila. Matapos maisakatuparan ni Imperatrice Amihan ang napakadelikadong ritual, ay napaluhod ito sa lupa at nagsisimula ng tumulo ang malapot na dugo sa kanyang ilong at halos nagkukulay dugo na rin ang kanyang mga mata. Dumating na rin sa punto na unti-unting nalalabo ang paningin ng reyna hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Nagmistulang impyerno ang malawak na pasilyo sa ilalim ng palasyo nang sumabog ang bawat takip ng mga batong ataol nang bumangon ng mga sariwang bangkay na muling nabuhay. Pati na rin ang mga kalansay ay tumayo sa mahabang panahon ng kanilang pagkakahimlay. Halos nag-umukilkil ang kanilang mga tinig sa ilalim ng kaharian na tila parang isang signos. Marahang naglakad ang mga buhay na bangkay at mga kalansay patungo sa isang himlayan sa dulo ng pasilyo kung saan nakasadlak ang batong ataol ng unang reynang babaylan na namayapa na siglo nang nakakalipas para salubungin ang muli nitong pagkabuhay. Nang nagsilod ang lahat at nagbigay pugay, nang sumabog ang takip ng batong ataol at tumayo ang makasaysayang reynang babaylan na kumitil sa buhay ni Raha Kalim, mahigit 10 dekada nang nakalilipas. Kalansay na rin ito, ngunit nakasuot sa kanyang katawan ng gintong kalasag. Halos purihin ng mga bangkay na muling nabuhay ang kanilang ninunong maharlikang reyna. Mga kawal, muli tayong binuhay ng kasalukuyang reynang babaylan para tulungang puksain ang mga halimaw na kalaban na nais sakupin ang ating kaharian. Protektahan ang maharlikang reyna at lumaban hanggang sa huling bahagi ng ating pagkabuhay.
Wika ng ninunong Maharlikang Babaylan sa mga mandirigmang Amazonang bangkay na muling nabuhay na may nakakakilabot na himig. Lumaban hanggang kamatayan! Lumaban hanggang kamatayan! Ipagtanggol ang mahalagang reyna. Protektahan ang kaharian! Sabay-sabay na sigaw ng mga bangkay at kalansay na muling nabuhay bilang tugon sa sinasabi ng kanilang ninunong Maharlikang Babaylan. Sige na! Magsikilos na kayo at tumungo sa labas ng palasyo dahil naroon ang ating mga kalaban! Sambit muli ng ninunong Babaylan dahil malakas pa rin ang pakiramdam at kapangyarihan nito bilang isang Dibilis Conjurer. Kahit na mga bangkay at kalansay na lamang ang mga mandirigmang Amazona, ay mabibilis pa rin silang kumilos katulad ng mga buhay ng mga Amazona. Nasa sariling diwa pa rin sila ng tunay nilang mga katauhan. Ngunit minamanipula sila ng kapangyarihan ng masasamang espiritu sa kabilang dimensyon na nasa ilalim naman ng kapangyarihan at espiritual ni Imperatrice Amihan.